Smile mo, Kitiko, Upalaya, na may kwela. Oh, gulat kayo, no? Akala nyo kung ano yan, ube ho yan, ube. Binigyan nga ako ni Tia Erning ng ube, kesa nga aking bulukin ay akin na lamang lulutuin. Kanina ko pa nga iniisip kung paano naging ube yan, kung kulay dilaw naman, ano ba yan? Pagkatapos kong ang hiwain ay aking binalatan at pagkatapos kong balatan ay akin ngang hinugasan at pagkahugas ko naman ay muli kong binanlawan at pagkabanlaw ko naman ay inilagay ko sa kaserola at akin namang isinalang. Matapos ko naman lutuin at hanguin ay akin namang palalamigin. At pagkatapos ko naman palamigin ay akin namang gagadgarin. Hindi ko nga masyadong nilabog para nga hindi ako mahirapan kapag aking kinayod. At ganito nga po ang naging itsura no makayod ko na, naging pino at wala nga pong buo-buo. Sadya nga hong napakarami ng proseso ng pagluluto nito. Alam na alam ko dahil ganito nga yung palagi niluluto ng nanay ko na panghanda namin tuwing Pasko nung bata pa nga ako. At pagkatapos ko nga kayurin lahat ay inilagay ko na ang lahat ng sangkap. At kahit nga tinitimpla ko pa nga lang ay itsura na nga masarap. At pagkatapos ko nga ilagay lahat ng pampalasa ay memekos-mekos ko na at mamaya nga po ay isasalang ko na. O diba, itsura pa lang ang sarap ko na ng ube halaya pala. At habang tumatagal nga ay pakunat na ng pakunat para nga yun ang utang sa akin na hindi na nagbayad. At sa mga oras nga na yan habang niluluto ko, grabe ang bango, nagdadalawang isip nga ako kung ibebenta ko pa, parang ayaw ko na. Ang plano ko nga ay pangpapalaman ko sa butchi, request nga ng aking mga suki. Pagkatapos nga ng 30 araw, 30 minuto lang, ay eto na nga po, luto na. Wow! Nagbuod na nga ako sa isang lagayang maliit pang bigay kay Tia. At heto na nga po, titikman ko na. Opak, ganda yan. Pagpasensyahan nyo na nga po ako na hanggang sa pagkain ay puro ako kalokohan. Sobrang saya ko lang talaga dahil ang sarap ng kinalabasan. Yun lang, maraming salamat sa panonood.